Matindi yung PBA draft na naganap kahapon. Umabot ito ng 9 rounds at maraming hindi inaasahang pangyayari. Unang-una, yung first round lahat ng nakuha ay puro field foreigner. Itong si BJ Andrade, field foreigner ang tingin ng PBA dyan dahil kahit full-blooded Pinoy siya ay sa Hong Kong pinanganak. Pangalawa, itong pagkuha dito kay Richard Roja doon sa first round at itong kay Taylor Miller ay hindi inaasahan din. Pati na yung pagbagsak sa pang number 9 itong si Deshaun Winston na ang akala nga ng iba ay posibleng maging number 1 pick. Pati itong si Richie Rivero na number 17 napunta. Nagulat din yung karamihan dahil bakit itong si Kitty Jimenez ay umabot pa ng round 9 bago nakuha ng San Miguel Beer. Siya nga ang pinakahuling player na kinuha doon sa draft. At ito namang si John Amores ay kinakuha din dito sa round number 5 nitong Northport Patang Pier. Itong pagkuha kay Stephen Holt ng number 1, siguro wala na nagulat dyan. Pati dito kay Christian David na umabot sa number 2 dahil biglang tumaas yung trade value niya. Itong si Luis Villegas at si Kit Datu hindi na rin nakagugulat sa pagkuha doon sa spot nila, pati na kay Xavier Lucero. Pero yung ibang players na nakuha katulad nga nito si Rogers, si Miller at yung pagbaba nitong si Winston na pang number 9, na swerte converge dyan, ay syempre marami din ang nagulat. Pati na yung dito kay Brent Paraiso na bumagsak palagi, halos nandun na sa huli nakuha. At yung iba pa katulad dito si Archie Concepcion. Medyo nakagugulat yung nangyari dito sa draft dahil maraming inaasahan na mataas na pick na biglang bumagsak at meron namang mga hindi inaasahan na biglang tumaas yung ranking. Siguro nakabase yan doon sa naging workout ng mga players at na-impress yung mga coach doon sa nakita nila, kaya iyon ang kanilang kinuha. Anyway, makikita natin pag nagkumpisa sa PBA Commissioner's Cup kung tama yung pagpili. Mukhang naka-jackpot ng San Miguel Beer pagkatapos nilang makuha dito sa 9th round yung kahuli-hulihang pick dito sa nakaraang draft, itong si Kit Jimenez. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag o ipakilala kung sino ito si Kit Jimenez dahil syempre alam ko na papanood niya yung highlights niya sa YouTube at narinig nyo naman ang reaksyon ng mga tao nung nakuha nila itong si Jimenez. Marami kasi ang hindi nag-aakala na siya ang magiging huling pick dito sa draft. At sa totoo lang, medyo nakakagulat yung ibang naging selections dito sa draft. At of course, alam naman natin na ang San Miguel Beer ay nangangailangan ng isang point guard. At kung ito si Jimenez ay kumbagay maipakita niya na yung mga highlights ay kaya niya talagang gawin maski na sa PBA level, abay mukhang sinuwerte ang San Miguel Beer dito. Siyempre, hindi naman puro highlights ang kailangan gawin ni Jimenez. Kapag siya ay naglaro sa San Miguel Beer, of course, magiging inspirado yan dahil kasama na niya ang kanyang idolo na si Terence Romeo. Pero bukod dyan, siyempre, kinakailangan mag-focus siya sa playmaking, kumbaga. Kinakailangan medyo ibahin na niya estilo niya dito sa San Miguel Beer dahil unang-unang marami ng scorers dyan. At siyempre, iba ang estilo ng laro sa PBA. At siguradong babantayan siyang mabuti ng mga kalaban dahil alam na ang kaya niya gawin pagdating sa scoring. So sa ngayon, ito si Kit Jimenez, nakita natin na masayang-masaya nung nakuha. At syempre, ang San Miguel Beer, sigurado ako, bibigyan naman ito ng pagkakataon para makapaglaro. Sa ngayon kasi ito si Coach George Gallant, pasi sa nakikita natin, mas nagbibigay siya ng playing time kumpara dati dito kay Coach Leo Austria. Kaya although sabihin natin medyo loaded yung guard rotation ng San Miguel, nandiyan si Romeo, si Enciso, si Chris Ross at si Jimenez, sa tingin ko kahit meron niyang ganyang karaming guards, bibigyan niya ng pagkakataon ng San Miguel Beer para magkapaglaro at maipakita na deserving talaga siya dito sa liga. Katulad po nung nireport natin doon sa mga nakaraang videos natin, opisyal na pong pumirma ng 3-year maximum contract itong si Maverick Ahanmisi sa Barangay Ginebra. Itong si Ahanmisi ay kararating lang kahapon at pumirma na siya dito sa Gene Kings at hindi na yan nakagugulat dahil inasahan na yan ng marami dahil kumalat nga yung balita at ito ay magandang news para sa Gene Kings. Hindi man sila nakakuha dito sa draft. Nakuha nila itong kinakailangan nilang player ngayon. Alam natin na walang kasiguraduhan ngayon dito sa guard position ng Ginebra. Out for the season na ito si Jeremiah Gray at hindi natin alam kung pagbalik niyan ay katulad pa rin siya noon dati. At isa pa, ito si L.A. Tenorio, hindi natin alam kung kailan siya babalik. At ito si Juan Pesumal, palagi nababanggit sa mga trade speculations. At itong si Stanley Pringle, injury prone na din.
Kaya kumbaga para doon sa mga nagsasabi na pasyadong overloaded na yung guard ng Ginebra, sa tingin ko hindi naman. Actually nga kulang sila ngayon dahil maraming may injury at walang kasiguraduhan kung magtatagal pa doon sa lineup. Ang maganda dito sa pagkakuha kay Han Misi, una-una ito ay scorer. Pangalawa, ito ay pwedeng maging point guard, pwedeng maging shooting guard. So merong flexibility si Coach Tim Cone pagdating sa paggamit sa player na ito, depende kung ano ang pangangailangan. Hindi naman siguro magkakaproblema sa pag-adjust itong si Maverick dahil matagal pa ang opening ng PBA sa November 5 pa. So magkakaroon siya ng maraming pagkakataon habang medyo busy si Coach Tim Cone at si Coach Richard Del Rosario dito sa ating Asian Games. So good news ito para sa Barangay Ginebra na magkakaroon na sila ng isang Maverick Hanlisi na madedependahan pagdating sa scoring at sa playmaking. At magiging magandang tandem yan kasama itong sila Malonzo, si Stan Hardinger, si Scottie Thompson at yung iba pang players ng Barangay Ginebra. Kaya asahan natin na lalong lalakas ngayon ang tinatawag na crowd favorites ng PBA. Tinrade na po ng Rain or Shine Elasto Painters yung kanilang second round pick na si Henry Galinato, isang 6'7 power forward center. Dito sa TNT Tropang Giga, kapalit ng isang future first round pick. Sinabi ni Coach Yeng Giao na bago pa man magsimula yung draft, meron na silang arrangement nitong TNT na kapag naging available pa itong si Galinato, ay kukunin ito ng Rain or Shine at ibibigay sa TNT kapalit ng isang first round pick. Sinabi ni Coach Yeng na yun pa lang ang basics ng agreement nila, hindi pa maliwanag kung anong year yung first round pick na yon at kung kailan ibibigay ito. Basta ang maliwanag, dahil naging available to si Galinato ay mapupunta ito sa TNT Tropang Giga. Yun ang usapan nila. Ito ngayon ang dahilan siguro kung bakit ang TNT ay nagpass to sa buong draft dahil ito talagang big man na to ang kanilang gustong makuha. Hindi naman nakapagtataka na kukuha ng isang big man itong TNT dahil nga ito si Poy Eram ay may injury at of course ito si Kelly Williams hindi natin alam kung ilang taon pa siya maglalaro dito sa PBA. So itong si Galinato ay magkakaroon ngayon ng isang kuponan dito sa TNT Tropang Giga. Samantala naman okay lang yan sa ROS dahil meron na silang Twin Towers, itong si Kit Datu at si Luis Villegas na tutulong sa kanilang lineup. Sabi nga nung iba, biglang lumaki itong Rain or Shine Elasto Painters at yan naman talaga ang sinabi ni Coach Yeng Giao. Yun talaga ang balak nila ay kumuha ng malalaking mga players para pantapat dito kay Pajardo at sa iba pang big men ng mga kalabang teams. Ang maganda pa dito kay Datu at kay Villegas ay pareho itong may outside shooting na alam naman natin na gustong gusto ni Coach Yeng Giao sa mga big men. Kaya sa tingano karamihan, mukhang naka-jackpot ang ROS dito sa draft at kung magamit ng mabuti ang dalawa ay lalo lalakas ang ROS. Shout out kay Roman at Red Steven Agustin, kay Jonathan Iloso, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Carlito Bolima, kay Admond de Guzman, Toto Mamon, Rosemay Ginelo, Margo at Gabriel Ugteyang, Ronald Berbosidad, Chocoy San Pedro, kay Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, John Mark Cantos, Donel Santiago, kay Edwin Carmona Jr., Jason Mendoza, Katsakino Dukusing, Dexter Domer, Rico Olarte, kay Enju, sa Ireneo Salangsang family, kay Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Joseph Pineda, kay Edwin Carmona Jr., RG Bueno at Dalina family, Junicio Mercado, Brian Andres, Anthony Alon, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Admond de Guzman, JJ Sibum, Jonel Alagon at Celino Valles family, Enrico at Presi Angsioko, Anthony Alon, Myron Almosa at Valiete family, at sa iba pa nating tagapakinig.